Okay, magandang araw sa inyo mga boss. Bali Lunes ngayon. Ito yung susunod nating project mga boss. Itong kisame ng bahay na to mga boss. Bali ang location nito mga boss San Jose, Mayantok. Okay, marami na tayong ginawang kisame rito mga boss, halos magkakapit bahay lang. Ngayon ito yung isusunod nating kikisamehan. Bali yung gagamitin natin dito mga boss ay Hardiplex. Yun kasi ang napag-usapan namin ni Madam. Okay, tingnan natin mga boss. Okay, bali ngayon nag-umpisa na sila sa taas. Bali papaliwanag ko lang kung ano yung mga gagawin dito mga boss. Okay, dito sa talas ang gagawin dito cove light. Bali double cove light yung design dyan. Yun lang ang gusto ni Madam dito kasi ayaw niya ng Marte. Pati mga kornisa natin na ilalagay dito puro plain lang. Tapos dito sa kusina may ilalagay siyang cabinet dyan. Yung kaibigan ko na lang ang gagawa dyan ng cabinet. Tapos dito lalagyan natin dito ng dito sa dining niya ng kunting design. Tapos dito sa kusina flat lang daw ang yan ni Madam dyan. Ayaw niya ng may design. Okay, puro simple lang yung gagawin natin dyan. Tapos dito sa taas sa second floor ganon din mga boss, puro cove light lang. Tapos plain din yung mga kornisa. Bali ditong banda, dito sa may hagdan maglalagay lang tayo ng konting design dyan. Tapos dito sa hallway flat na rin dito mga boss, flat na rin dyan. Okay. Tapos dito sa mga kwarto cove light din yung ilalagay natin dito mga boss. Ayan. Dito sa terrace flat lang din. Tapos papalagyan niya yata ng pin light yung apat na sulok pati doon sa kabila. Okay. Pati dito mga boss. Okay. Bali yung framing natin dito mga boss, nag-iba tayo ng framing kasi Hardiplex yung lalagay natin. Pero yung tinuro ko dati, pwede rin yun, yung framing na yun. Ang gagawin natin framing dito ay 40.6 cm ang spacing. Yan. So ipapakita ko susunod mga boss kung paano kami magtakip. Okay? So ngayon yan muna yung mga pwede nating maipakita sa video na to. Okay? So antabayan na lang natin sa susunod na araw mga boss. Ganito na lang muna yung video natin. Okay mga boss, andito tayo sa Western Tarlac. Okay, bali binisita lang natin yung project natin dito, yung mga natapos. Tingnan natin. Bali ito yung ginawa nila rito, puro cove light lang. Ipapakita ko ito sa susunod na video. Okay, yan, puro cove light lang yan mga boss. Tapos dito cove light din, simple lang. Basta sa ano na lang, sa ibang video ko na lang ipapakita ito. Okay, sa ngayon pupunta tayo sa San Jose, Mayantok. Okay, punta tayo doon. Okay mga boss. Sige sir. Dapat lagi ba sa Jose, Mayantok? Bon sir, dapay. Abaga bijay. Basta. Let's go. Let's go na. Bali sinama ko yung yung anak ko mga boss kasi nangungulit. Yeah, punta tayo sa Western Tarlac. Ay sa San Jose, Mayantok. So yan yung project natin dyan mga boss. Sakay ka na? A giant mountain. Yes, it's a giant mountain. Wow. Ganda ba? Haba. You like it? Yeah.
hindi ako hello doon. Okay. Kasi hello si Ate Abigail, nagguguling yung eyes niya. Okay, let's go. Say hi. Hi. Ow. What are you doing? Sitting. Okay, tayo. Punta tayo dun mga boss sa kabilang project. Ito ang desisyon ng tadhana at may kapal. Alam ko din ang Oops, sandali. Seatbelt ka muna pala. Seatbelt. Okay. Okay. Are you okay? Yeah. Okay mga boss, mamaya ulit punta tayo dun sa ngayon sa Mayantok, San Jose, Tarlac. Okay, tingnan natin yung project natin dun, Hardiplex. Okay. Okay, magandang araw mga boss. Balen dito na tayo sa San Jose, Mayantok. Okay, tingnan natin mga boss. Bali ito yung bahay mga boss na ginagawa natin dito. Bali sa taas na sila nagsimula mga boss na gumawa. Okay. Dito sa baba wala pa tayong nagawa dyan. Bali sa taas muna tayo. So nagmamasilya na sila mga boss ng kisame. Hello. Hello. Say hi. Hi. Bali anak ko mga boss, lalaki po siya. Bali nagpa-ano lang siya ng buhok pahaba. Okay, bali ito yung natapos mga boss. Dito sa may parte hagdan. Bali Hardiplex din ito mga boss, pati yung nilagay natin dito na bilog. Kung sa mga nagtatanong kung paano ba maglagay ng bilog, paano ba i-curve yung pagbuligin yung Hardiplex, ang technique lang dyan mga boss ay basahin nyo lang yung Hardiplex, ibabad nyo lang para lumambot siya. Yun ang dyan. Pag malambot na yung Hardiplex, mga 30 minutes siguro o isang oras na ibabad nyo yung ilalagay yung pabilog dito para magbilog yung Hardiplex. Ganun lang, ibabad nyo lang sa tubig. Okay, tapos pag naibabad nyo na, pwede nyo nang kabit habang basa. Okay, puso siyang madali na lang siyang i-curve, i-bend na paikot pag katapos nyo basahin yung Hardiplex. Okay, sa ibang naman, ang ginagawa nila pag ganyang bilog, ang ginagawa ng ibang nagkikisame, nilalagyan nila ng gypsum board. Gypsum board yung nilalagyan nila dito para mas madaling i-bend. Pero sa amin, para Hardiplex lahat, ganun ang ginawa namin. Binasa namin, binabad namin para mag-curve yung bilog natin dito. Okay, yun lang yung dyan, ang gagawin pag magbibilog kayo ng design sa Hardiplex. Yun lang ang technique. Ibabad nyo lang sa tubig. Okay, tapos ngayon nagmamasilya na sila. Bali yung ginawit nating masilya, Hardipati. Yan, tapos nilagyan na rin natin ng fiber tip yan, lahat ng dugtungan meron na rin. Okay. Yan. Okay, bali yan ang gusto ng may-ari rito na design. Simple lang, flat lang, mga ganyan. Ayun yan ang ma-design
Tapos gusto niyang ilagay dito hard deflex. Okay, so yan, hard deflex yung ginawa natin. Dito naman, nakapag-wrapping na sila ng masilya rito. Ang ginagawa na lang ng isang kasama natin na nagtatrabaho, minamasilya na lang niya. Bali, minamasilya na, ipinipilis niya na yung yung kisama natin yung masilya para makinis na siya. Bali, yung unang pinangmasilya natin dito, pinangrap natin na masilya, yung hardy patty. Hardy patty yung ginamit natin pinangmasilya na wrap. Tapos fiber tape, yun ang nilagay natin dyan. Tapos yung pinangpinis natin ngayon, yung boral na. Okay, yan. Bali, ito yung pinangpinis natin kasi mas maganda pag sa finishing. Importante lang yung unang pahid natin dyan na wrap, yun ang gagamitin natin, yung hardy patty. Pwede rin mga boss, gypsum yung jointing natin, yung boral premium jointing, tapos haluan nyo ng stick well ng ganito mga boss. Pwede rin yun ang ipang-wrap ninyo, boral premium jointing, tapos haluan nyo ng stick well. Yan yung unang pang-wrap nyo, pwede rin ganon. Pero kami yung ginamit namin yung hardy patty. Yan yung ginamit namin pang masilya dito. Okay, si Tantan siya yung nagmamasilya ng wrap, tapos yung isang kasama natin, siya naman yung nagpipinis. Okay, pati lahat ng loob dapat malagyan ng masilya mga boss. Sa susunod na araw mga boss, ituturo ko kung paano masilya yan para makikita natin kung gaano siya kung paano siya masilyahan. Okay, tapos yung framing natin dito, ang ginawa natin dito sa framing ay 40.6. Tapos nilagyan natin ng blocking, lahat ng dugtungan. Okay, bali papakita ko yun sa susunod na video. Dito sa baba na lang siguro. Okay, papakita. Okay, maganda rin yung hard deflex mga boss. Pero ang napansin ko lang dito, pag gumawa kami ng hard deflex, pag tumagal, nagbibitak itong mga nagdugtungan niya. Kita nung imasilya mo, nagbibitak siya. Tumatagal naman siya, kaya lang hindi namang ganun pa rin ang mangyayari, magbibitak pa rin siya. Kahit anong masilya mo, marami na kaming ginamit na masilya, pati yung polytop ginamit namin, ganun pa rin ang nangyayari. Yun ang mahirap dito sa hard deflex, ang hirap hanapin nung pang masilya. Yun ang totoo sa hard deflex mga boss. Sa finishing, mas maganda pa rin yung gypsum board. Kaya gypsum board yung ginagamit namin. Okay? Kasi yung ibang ibang nagkikisame, hindi nila tinuturo, hindi nila sinasabi yung totoo kung ano yung nangyayari pag hard deflex yung kinasimehan mo. Kung ano ba yung pwedeng mangyari na hindi nila sinasabi na nagbibitak yung yung mga dugtungan kahit anong imasilya mo. Sa gypsum board, hindi basta-basta nagbibitak, basta tama yung pagmasilya. Okay, kaya yung mga yung mga nag-hard deflex dyan na gumagawa, kung mayroon kayong alam na magandang pangmasilya dito, ituro nyo sa amin para ma-share natin sa mga nagpapabayat, mga gustong gumawa ng mga ganitong project. Ipakita nyo kung yung gamit yung pangmasilya at yung proseso nyo. Bali, nyo na lang sa FB page ko, kaya mag-comment kayo dito sa video na to para may turo natin sa iba. Kasi ako, yun ang na-experience ko sa hard deflex. 9 years na rin akong gumagawa, na simula nung nagsarili ako, 9 years na rin akong gumagawa ng kisame. Yun ang napapansin ko dito sa hard deflex. Yung mga dugtungan niya, nagbibitak siya. Okay, sa gypsum board hindi. Kaya gypsum board yung ginagamit ko. Tapos sa pag-repair naman mga boss ng kisame, kung ikukumpara mo sa gypsum board o kaya hard deflex. Sa hard deflex kasi, sabi nila waterproof, okay yung sinasabi nilang waterproof. Ang pangit lang doon sa hindi nila sinasabi, siyempre pag tumulo, may ipon yung tubig dito sa taas. Yan ang pwedeng mangyari, yung metal paring natin pag tumagal, kakalawangin. So pag kinalawang, hindi naman pa naman kayo magre-repair ng
agad-agad. Medyo matagal na panahon pa. Kaya lang pag magre-repair na kayo niyan, pati na yung frame niya, i-repair niyo na kasi puro kalawang na yan sigurado. And then, bali nag-repair na rin kami ng ganun mga boss, kaya sineshare ko rin. Tapos sa gypsum board naman, kapag may tumulo, magbabakat yan. Babakat yan kung may tulo dyan. Ang gagawin mo naman, naipakita ko rin sa video, i-squarein mo lang yan, lalagyan mo ng square. Tapos papalitan mo, mamasilyan mo, okay na. Pwede na ulit, tapos pinturan mo. Okay na. Ganun lang kabilis. Kung sa repair, mas mabilis mag-repair ng gypsum board. Okay? Yan lang ang maganda. Pag kasi sa Hardiplex, yun ang sinasabi ko una, basta nagpagawa sila ng Hardiplex sa akin na kisame, sinasabi ko na yung pwedeng mangyari. Naintindihan naman nila. Naipaliwanag ko na rin dun sa yung gumastos na ito, tsaka dun sa asawa niya, naipaliwanag ko na rin na magbibitak itong mga dugtungan niya pag tumagal. Yung iba nga, wala pang isang buwan, nagbitak na. Yung mga nakikita kong nagkakabit ng ganito na Hardiplex. Yun lang ang pangit dito sa Hardiplex. Maganda siya kung patagalan, matagal din siya. Yun lang pag may tumulo. Sa kisame naman hindi naman mas maganda talaga kung bago ka magkisame, wala nang tulo yung bubong ninyo. Tsaka maayos. Okay? Kasi iba naman yung trabaho ng kisame natin at sa bubong. Ang kisame natin para lang dito sa interior, iba naman yung sa bubong. Kaya mas maganda pa rin na pag nagpa-kisame kayo, wala nang tulo yung bubong. Pero pag akong pagpipiliin yung mga boss, sa kisame, kung ano bang gusto kong kung ako yung magpapabahay, kung mas gusto ko ng gypsum board ka sa Hardiplex kasi less makaka-menos ka sa gastos, makakapag-design ka pa ng maayos. Dito rin nakakapag-design din kami ng kita ng design dito, okay lang sa amin. Yun lang. Tapos mas madaling i-repair. Yan ang maganda sa gypsum board kaysa sa Hardiplex. Okay? Kaya nasa inyo na lang boss kung anong gusto nyong ipakabit sa bahay ninyo. Kung saan kayo komportable, okay lang yan. Kung saan kayo maayos. Kasi pag sa Hardiplex, pag gumagawa ako ng Hardiplex, hindi ako nagbibigay ng warranty. Kasi mahirap mag-repair ng Hardiplex pag may ganyan na tumulo na. Mahirap mag-repair. Pwedeng madama yung ibang wirings kung hindi maganda yung pagkaka-wirings niya. Pwede mag-grounded doon yung tubig natin pag naipon sa taas. Sa gypsum board, pag nagpagawa kayo sa akin ng gypsum board, ayan, may warranty siya sa akin, 1 taon, kahit lumampas pa ng 1 taon, basta gypsum board, i-repair ko yan ng libre, wala pong bayad. So, yan yung ino-offer ko sa mga kliyente ko. Yan, so, kayo na lang bahala boss na mag-decide kung anong gusto nyong kisame para sa bahay ninyo. Okay? So, sa ngayon, yan muna yung mga pwede natin ipakita. So, sunod na video ulit mga boss. Magtuturo tayo kung paano magmasilya at paano itago yung screw natin. O kaya, blind rivet natin sa Hardiplex. Ituturo natin yan sa susunod na video. Okay? So, ayan muna. Sana nakatulong sa inyo na mag-decide kung anong ilalagay niyo sa kisame ninyo. Kasi yung iba kasi hindi nila sinasabi kung ano yung mga cost, kung anong posibleng mangyari. Pagwari, siyempre Hardiplex. Para nila okay na, wala nang problema. Hindi nila sinasabi kung anong pwede pang mangyari. At least dito, sinabi ko yung pwedeng mangyari. Kung gypsum board pipiliin nyo o kaya Hardiplex. Nasa inyo na lang po yan kung gusto nyo kayo pong mag-decide. Okay? So, basta para sa akin, gypsum board ang gusto ko para hanggang sa pagtumagal, hindi makikita yung mga tugtungan niya, hindi magbibitak. Maganda pa rin yung kinalabasan. Tsaka mas madaling i-repair pag sa gypsum board. Matibay yung gypsum board mga boss, huwag lang mababasa. Kahit anong kisame, matibay, huwag lang mabasa gaya ng Hardiplex, gypsum board, yan. Okay? So yan muna mga boss yung pwede kong ipaliwanag sa inyo.
sa susunod na video ulit mga boss. Okay, magandang araw sa inyo mga boss. Bali andito tayo sa San Jose, yung project natin dito na ceiling na Hardiplex. Okay, tingnan natin yung natapos nila. Okay, tara mga boss. Okay, so ito na yung bahay na ginagawa natin mga boss. Bali ito yung ika-11 days nila. Bali gumamit kami ng ng grinder sa pagkat ng Hardiplex. Bali pwede ring scoring knife kung meron kayo, o kaya yung K-ring, tabasan nyo lang yon ng parang scoring knife, pwede nyo rin, yun ang gamitin nyo pang cut dito. Okay, mamaya ituturo natin yun mamaya mga boss. Okay, dito sa salas, ito yung natapos nila. Bali nagtatakip pa lang sila mga boss. Yan, bali double cove light yung ginawa nila dyan. Bali magkaiba yung framing ng gypsum board natin kaysa Hardiplex. Kasi sa gypsum board hindi na kailangan ng mga wall angle dito sa may bandang taas. Makikita nyo doon, may wall angle doon banda. Pero pag sa Hardiplex kailangan natin lagyan yung mga yan. Okay, tapos yung spacing natin dito 40.6. Lahat 40.6 yung spacing natin. Ganito rin dito mga boss. Yan, makikita nyo rito 40.6 yung spacing natin dito. Nag-umpisa tayo dito sa gitna. 40.6 yung bawat spacing ng paring. Tapos dito sa K-ring channel 80 cm. Tapos puro fix hanger ang ginawa natin mga boss. Ayan, makikita nyo dyan nakapako sa taas. Bali babarenan nyo lang ng 1/8 na pangbato na drill bit. Tapos ipapako nyo lang para hindi kayo mahirapan. Okay, tapos yung pagtakip dyan mga boss, kung sa gypsum board, pag ganito yung pagtakip natin, mula dito pag ganyan, sa Hardiplex naman isusunod natin yung board. Pag ganito naman yung pagtakip natin mga boss, pag ganyan isusunod natin dito. Bali ito yung 4 feet nya, tapos dito yung 8 feet nya. Sa Hardiplex ay sa gypsum board naman, dito tayo magtatakip pag ganyan. Dito yung 4 feet nya, tapos dito yung 8 feet nya. Kaya magkaiba sila ng diskarte mga boss. Sa Hardiplex dito yung 4 feet, tapos yung 8 feet dito, tapos lalagyan yung blocking. Importante yung blocking, lahat ng dugtungan nya may blocking tayo para kasi yung Hardiplex magkaiba po sila ng medyo mas lambot yung Hardiplex kung ikumpara mo sa gypsum board. Okay, tapos sa cove light ganon din mga boss. Ayan, makikita nyo naglagay tayo ng wall angle doon. Ayan yung wall angle, makikita may wall angle tayo sa taas. Kasi Hardiplex yung ilalagay natin, kailangan natin lagyan yan. Pero pag sa gypsum board, hindi na natin kailangan yan mga boss. Tapos lang ang kailangan natin dyan, pag sa gypsum board, kahit 2 feet, tapos 12 mm yung gagamitin nating board. Okay, tapos dito makikita nyo dito mga boss, nilagyan namin ng blocking para sa lagay ng ilaw. Tapos meron pa tayong rod. Mamaya palalagyan pa natin ng ng fix hanger sa magkabilang gilid, para pag naglagay sila ng chandelier ng ceiling fan, hindi dumuga, nakapix siya. Ayan, okay, yan na lang ang kulang dyan mga boss. Okay, tara dun sa taas. So ayan mga boss, ganito yung nasa hallway. Pag ganito yung pagtakip natin mga boss, ipapakita natin sa susunod na video mga boss, pag natakpan na nila. Okay, dito sa taas tapos na lahat. Bali ang hindi pa tapos dito yung sa may hagdan, sa tapat ng hagdan. Bali ayaw talaga ni ma'am ng may design. Yan, bali inalis niya na yung bilog dito na ginawa natin, pinalis niya. Ang gusto niya kasi sana bilog na malit dito na cove light, kaya lang hindi nakakasya dito, hindi nakakasya, medyo komplikado. Kaya ang mangyayari dyan, lalagyan ng pin light dito. Yan, lalagyan ng pin light dito. Tapos dito yung
chandelier para sa may tapat ng hagdan. May kita dito. Para pag nasa taas kayo, may kita nyo na agad yung chandelier dyan. Lalagyan natin siya ng ceiling rose. Yung ginagawa natin mga ceiling rose, yung product natin. May paggawan tayo sa bahay. Yan ang may lalagay dyan. Okay. Sa terrace, okay na. Nakapag-ano na rin tayo rito. Kapag masilya na. May kornisa na lahat. Nakikita nyo dyan. Okay na, bali nakapinis na rin yung mga kisame natin. Yan. Okay na. Pati dito mga boss, okay na rin mga boss. Ready to paint na itong mga to. Kaya lang sila na yata magpipintura. Sabi ng may-ari. Sino na itong magpipintura. Bali hindi na sila mahirapan magpintura dito mga boss kasi makinis naman yung pagmasilya natin. Okay, may kita na dyan. Ayos na. Dito sa master bedroom, okay na rin. Okay. Ayos. Okay na rin dito mga boss. Yan. Makikita nyo, simple lang yung gusto ni ma'am. Ayaw niya ng maraming design. Ganon din dito, for open light dito. Tapos doon yung sa may hagdan, doon yung chandelier. Okay. Bali dito meron na rin manhole dito sa may CR. Para pag may nagka-problema, pwede nating akyatin to. Bali hindi pa nila naayos itong manhole. Bali ayusin pa nila yan. Okay. So yan na mga boss, yung mga natapos. Yan, makikita nyo rito yung pagtakip nila kasi yung framing nila, pag ganito yung framing, gaya yung sinabi ko sa baba, pag ganito yung framing nila, isinunod nila yung hot reflex sa framing natin, tapos naglagay sila ng blocking dito. Yan, para yung susunod na mayroon silang pagbabarinahan dito saka dito. Okay, sinunod nila yung framing ng yung framing para sa pagtakip ng hot reflex. Pag sa gypsum board, pag rito tayo mga boss, dito yung 8 feet, tapos dito yung 4 feet, tapos dito yung 8 feet. Pag sa hot reflex, dito yung 4 feet, tapos dito yung 8 feet. Ganon, magkaiba po sila ng pagtakip mga boss. Pwede rin yung unang tinuro ko na 2 feet by 2 feet. Kaya lang mas magastos na yon mga boss pag yun ang gagamihan din natin. Okay, ito tamang-tama lang, ayos na. Okay. Ayan. Ang kay top deflex, okay pa rin siya, maganda pa rin. Ang natin pulido pa rin. Ayan, ayos. Punta natin sa baba, ituro natin kung paano magtago ng screw o kaya repeat sa hard deflex. Medyo may guys si Tantan. Okay mga boss, balian dito tayo para ituro natin kung paano itago yung repeat ng sa hard deflex, kung paano itago para pag nagmasilya tayo hindi siya lumilitaw, hindi siya mahirap masilyahan. Mas maganda kasi pag nag-repeat tayo, nakatago yung ulo ng repeat natin sa hard deflex. Ngayon ituturo natin kung paano magtago. Okay, turo mga paribal. Nung una yung sandali. Okay, sa unang sample natin, magbubutas tayo rito. Yan, butasan mo nga paribal ng Yan, bubutasan mo siya. Yan.
Tapos yan natin yung blind rivet dyan mga boss. Yan. Kasi yan ang gagamitin natin pang butas nyo sa hardiplex. Ilagay mo ba? Lagyan mo. Mas maganda kung marami kang ilagay. Bali marami tayong paraan para matago yung blind rivet sa hardiplex. Okay, makikita nyo. Okay na yan. Ngayon, ang gagawin natin dyan, yung barena natin, lalagyan natin ng lalagyan natin ng yung ulo ng blind rivet. Yan mga boss. Para pumunta dun sa may drill bit natin. Okay, makikita nyo dito, andito na siya. Ayun na siya mga boss. Ayan na. Hindi masyadong hindi yata nakikita. Yan, nandito na siya mga boss. Yan. Ito yung gagamitin natin pangtago sa blind rivet natin mga boss. Okay, isampulan mo nga paribal. Kuwari, ito yung kisame natin, para hindi na ito umakit sa taas. I-sample doon, dito na natin isasampulan. Sige, ito naman lang. Di ba pwede dyan? Yan o. Okay, ay yung sige, sige. Okay, nakikita nyo dyan, nagkaroon na siya ng kanal. Nakikita nyo, may kanal na siya. May tatago na nating blind rivet dito pag nag-rivet tayo. Okay, lagay mo. Okay, yan yung kisame ninyo, yung hardiplex. Ganyan lang gagawin natin para may tago yung ulo ng blind rivet. Ayan, makikita nyo rito, nakatago na siya. Ikumpara mo doon sa hindi nakatago. Mag-rivet ka nga ng hindi nakatago. Yan mga boss. Ito yung hindi nakatago mga boss na blind rivet. Ito yung nakatago. Di mas makakatipid tayo sa masilya nito, tsaka mas magandang masilyahan pag ganito yung paggawa natin, pag-repeat natin sa taas kaysa dito. Bali, meron pa isang paraan kung ayaw nung para hindi magastos sa blind rivet. Ang gawin natin, yung drill bit natin, lagyan natin ng yung alambre. Pakita mo yung alambre, paribal. So, ayan mga boss, ang isang paraan. Yung alambre na kasing ng blind rivet, yun ang itatali mo lang dito sa dulo ng drill bit. May kita nyo dyan. Yan. Yan. Tapos ayusin na lang natin para hindi magastos sa blind rivet. Yan. Okay. Yan. Tapos may kita nyo, ayan naman siya mga boss. Okay, pwede natin igamitin yan dito. Imbes na yung bala ng blind rivet, itong gagamitin natin yan na lang. Okay, yan na siya mga boss. Ganon din, yung pagkakanal niya, halos ganito rin yung itsura niya. Ngayon lalagyan natin ng blind rivet. Ayan, makikita nyo mga boss, ayos na siya. Nakatago na yung ulo ng blind rivet niya, parang dito rin. Pero hindi tayo gumamit ng blind rivet na ganito. Bali yung ginamit natin dito, yung alambre. Okay, isa pang paraan mga boss para medyo mas madali. Gagamit tayo ng screw. Ipakita mo yung screw. Ito pala yung screw mga boss, yan. Itong screw na to mga boss, mapapansin nyo, may groove. May kita nyo dyan, may groove yung screw natin dito sa may kita dito sa may bandang ulo nya, may groove siya.
Hindi to gaya ng ibang screw na walang groove dito sa may bandang ulo. Yan, makikita nyo dito mga boss. Yan, masyadong nakapokus. Makita. Ayan, makikita dito, ito. Sa baba na ito. Ayan, paano bang makita? Ayan, basta may groove ito mga boss. Ito, pang hard deflex ito mga boss. Talagang ginagamit ito sa hard deflex. Magandang gamitin ito pag yung metal frame ninyo ay makapal. Pero pag manipis, huwag na kayong gumamit ng ganito kasi malulus thread lang. Kaya mas maganda na gumamit na lang kayo ng blind rivet. Pero pag makapal naman yung frame ninyo, gaya ng ginagawa namin, yung frame namin, pwede kayong gumamit ng ganito. Okay? So, sige, testing natin mga boss. Tapos gagamit tayo ng screw bit. May kita dito, may screw bit yung nilagay. Yan. Bali itong screw bit, lalagay natin yung screw dito. Yan. Saka natin i-bare na rito. Okay, pakita mga pare ba? Yun, lumampas lang. Kaya lang, yan, nasobrahan ni Paribal. Yun lang dapat iwasan mga boss. Dapat sakto lang. Ulitin mga Paribal. Pag ganyan na lumampas, palitan nyo. Ayan. Okay, konti pa. Yan, tamang-tama na ito mga boss. Okay, tingnan nyo, hindi siya nakalitaw, nakalubog na siya mga boss. Okay. So may gamit yung may iba tayong may screw na para sa hard deflex, may screw din na para sa gypsum board. Okay, makikita niyo rito, hindi siya straight, talagang kumapit siya dito sa paring natin. Pero pag manipis yung paring ninyo, sabi ko nga kanina, huwag kayong gagamit ng screw kasi baka mahulog lang, malulus thread, mahulog lang yung board ninyo. Okay, tapos importante, sakto-sakto lang yung pagtago nyo ng screw. Huwag yung ganito na nasobrahan. Okay, ayos mga boss. So ngayon, ang ituturo natin yung pagmasilya naman mga boss. Okay, magmasilya tayo sa taas mga boss. Dito, magmasilya tayo rito para makita nyo lang kung paano magmasilya. Okay, ready natin yung mga gamit. Okay mga boss, bali ngayon nandito tayo sa taas. Bali papakita natin